ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jeremy nang makita siya nito sa labas ng university kung saan ito nag-aaral. Agad niya itong sinalubong na masayang ngiti. I'm here to pick you up, Kuya Jeremy, sabi niya. Kumunot ang noon nito at bumaling sa paligid bago muling bumagsak sa kanyang paningin nito. Hindi mo kailangan gawin to, Talia. Dahil kaya kong umuwi mag-isa. Inis nitong sagot. Napawi ang ngiti niya. Nagusot ang kanyang muka at bahagyang yumuko. Pero gusto kong gawin, Kuya Jeremy. Ikakasal na tayo sa susunod na araw pero hindi ko pa rin maramdaman na may groom ako dahil pilit mong nilalayo yung sarili mo sa akin. I just wanted to have some time with you. Yung makakapag-usap tayo, yung mas makikilala kita. Ngumisi ang kaharap niya. Saglit itong kumiling. Sa tingin mo, kailangan pa natin nun? Wala akong pakialam sa kasal nating dalawa, okay? Kung pwede nga lang hindi kita makita, hindi ko gagawin pero dahil dinadala mong anak ko, wala akong magawa. Maras nitong kinagat ang pang-ibabang labi. Please stop acting like we really love each other dahil naiinis lang ako sa ginagawa mo. Pagod ako, Talia. Pinigilan niyang luhang namuo sa gilid ng mga mata niya. Pakaramdam niya'y pinipiga ng hustong puso niya dahil sa mga binitawan nitong salita. Yumuko siya pero kagad din nag-angat ng tingin. Hindi ka ba napapagod na saktan ako, Kuya Jeremy? Kung iniisip mo na sa pamamagitan ng pananakit mo, aayawan kita, nagkakamali ka dahil hindi yun mangyayari. I love you, Kuya Jeremy, at hindi yun matatabunan ng galit mo sa akin, git niya. Napasinghap si Jeremy, hindi makapaniwalang ngumiti ito. Seriously, Talia? Ganyan ka nakamanhid para tiisin mo lahat ng masasakit na salitang binabato ko sa'yo? Come on, wake up! Gumising ka na sa ilusyon mo dahil kahit magtiis ka habang buhay, hindi mo makukuha ang pagmamahal ko. Patuloy nito, nakagat niyang pang-ibabang labi. Bakit, Kuya Jeremy? Mahirap ba akong mahalin? Mahirap bang makitang halaga ko? Kasi palagi mong pinaparamdam sa akin na hindi mo ko kayang mahalin. Na wala akong halaga para sa'yo sa kabila ng lahat ng ginawa ko para mahalin mo. Hindi na niya napigilan ang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil sa labis na sakit na nararamdaman niya. Ngumisi lang si Jeremy. Mas lumapit ito sa kanya. Hanggang ngayon tinatanong mo pa rin ako? O sige, to tell you the truth. Hindi ka naman sana mahirap mahalin. You're beautiful, lovely, and kind. Pero alam mo kung bakit hindi kita kayang mahalin? Dahil dyan sa labis mong pagmamahal sa akin na hahamakin mo lahat, makuha lang ako. Ikaw mismong gumawa ng paraan para hindi ko makita ang halaga mo. Direktang sagot nito. Natigilan siya at hindi kaagad nakasagot. Sa kabilang banda, may sayang lumitaw sa puso niya pero mas nangibabaw ang sakit dahil alam niyang iba ng pananaw ni Jeremy tungkol sa kanya. Jeremy, ano ba? She's pregnant. Masela ng pagbubuntis niya. Kahit minsan lang isipin mo naman ang kalagayan ni Leah. Ang nararamdaman niya. Nagulat na lang siya nang biglang lumitaw sa kung saan si Alex at hinarap si Jeremy. Bakas ang inis nito at pag-aalala sa kanya. Nagulat din si Jeremy pero kapag uwan ay ngumisit at bahagyang kumiling. Isipin? Inisip ba niyang nararamdaman ko, Alex? Balik nitong tanong. Alam kong nararamdaman mo, Jeremy. Ang hinanakit mo pero hindi naman ata dahilan yun para saktan mo ng husto si Leah. Kahit isipin mo na lang ang baby, ang kalagayan niya. Patuloy ni Alex. Bakit ha? Bakit ka ba nakikialam dito, Alex? Wala ka naman pakialam kung paano ko tratuhin si Talia dahil kaibigan ka lang naman niya, di ba? Since you're too concerned to her, bakit hindi na lang ikaw magpakasal sa kanya? Total, mukhang may special. Hindi na ituloy ni Jeremy ang sasabihin pa nito nang tumama ang kamao ni Alex sa mukha nito. Natakot siya at nagulat. Anong gusto mo, Jeremy? Hayaan kung saktan mo si Leah? Kung pwede lang na akuin ang lahat ng responsibilidad mo. Kung pwede lang na ako magpakasal, gagawin ko. Dahil hindi ako duwag kagaya mo. Galit na balik ni Alex. Nasa po naman ni Jeremy ang gilid ng labi nito na dumugo. Dahil sa pagsuntok ni Alex. Matalim ang tingin nito. Duwag? Sino kaya sa atin ang duwag? I know your feelings for her, Alex. Pero hindi mo magawang umamin sa kanya and yet you're mad at me dahil sinasaktan kong babaeng yan? Huwag mo sa akin sisi ang lahat ng galit ko dahil kilala mo ko.
Hindi ako nagagalit kung walang masamang ginagawa sa akin. Katuwiran nito na mas piniling wag nang gumanti kay Alex. Kuya Alex, tama na. Ano ba? Umiiyak niyang awat sa binata. Nilapitan niya si Jeremy. Kuya Jeremy, okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Hinawakan niya ito sa braso at tinignan ang mukha nito. Ano ba? Piniksi nitong kamay niya. Marami ka nang sinira sa buhay ko, Talia. Kaya please, leave me alone. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Bago siya tinalikuran at naglakad ito palayo. Leah, hayaan mo na siya. Hinawakan siya ni Alex pero marahas niya yung inalis. Hinarap niya to. Ano ba kasing naisip mo, Kuya Alex, para saktan si Jeremy? Wala ka nang pakialam kung sinasaktan niya ako dahil alam kong deserve ko yun. Dahil kasalanan ko ang lahat. Hayaan mo na ako sa gusto ko at wag mo na kaming pakialamanan. Galit niyang bulyaw sa binata. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa sasakyan niya. Pinahid niya ang kanyang luha bago pinaandar ang sasakyan. Anong ginagawa mo rito? Walang emosyon tanong ni Jeremy kay Talia nang tumambad siya sa harap ng bahay nito nang bumukas ang pinto noon. Yumuko siya dahil alam niyang galit ito sa kanya dahil sa nangyari kahapon. Bukas ng kasal nila pero hindi niya maramdaman yon dahil bukod sa pamilya lang naman niya ang abala, hindi niya maramdaman kay Jeremy ang excitement. Bakit pa nga ba siya naghahanap ng ganun sa binata gayong alam niyang ayaw nito sa kanya? Kuya Jeremy, alam kong paulit-ulit na itong sinasabi ko sa tuwing nagkakamali ako. Pero I'm sorry. Sorry sa nangyari kahapon sa inyo ni Kuya Alex. Nagangat siya dito ng tingin at wala siyang makapang emosyon sa gwapo nitong muka. Bukas ng kasal natin at ayaw ko ikasal tayo na may galit ka sa akin. Kaya nandito ako para humingi ng sorry sa ginawa kong gulo. Patuloy niya. Nanliit ang mga mata ni Jeremy. Ayaw mo ikasal na may galit ako sa'yo? Then, don't marry me. Dahil hindi mawawalang galit ko sa'yo hanggat hindi mo ko pinapakawalan. Madiin itong sabi. Tumalikod ito at naglakad papasok ng bahay. Hindi na siya nagdalawang isip na sumunod sa loob ng bahay nito. Pero Kuya Jeremy, ikakasal na tayo bukas. My family prepared everything for our wedding at hinihintay na lang natin ang bukas. Hindi umimik si Jeremy. Dumiretso ito sa kusina at uminom ng tubig. Mukhang kagigising nga lang nito dahil sa messy hair nito at sa suot na pantulog, pero kahit na ganun, napakagwapo pa rin ito sa paningin niya. Kuya Jeremy, I'm sorry, ulit niya. Pumesto siya sa harap nito at magilong na ngumiti para kunin ang atensyon nito. I brought some cupcakes for you. Kuya Jeremy, dahil alam kong paborito mo yung vanilla flavor, so I choose this. Iniabot niya ang kahon ng cupcakes habang nakangiti pa rin. Umaasang tatanggapin yun ng binata. Seryoso siyang tinitigan ng binata. Sa tingin mo gusto kong kumain ng galing sa'yo? Masungit nitong tanong. Ngumuso siya. Hindi naman akong gumawa nito eh. Kaya sure ka na wala tong gayuma. Binili ko to doon sa malapit sa bakery. Paliwanag niya. Saka kung gusto man kitang gayumahin, matagal kong ginawa yun. O kung ginawa ko man, baka hindi rin tumalab sa sobrang kasungitan mo. Tiningnan ni Jeremy ang hawak niya. Pinalot siya ng saya nang kunin nito yon, pero agad din naglaho ang masayang ngiti niya nang itapon nito yon sa trash can na nandoon. Pakiramdam niya binuhusan siya ng mainit na tubig. Ganon ba talaga ito kagalit sa kanya para gawin yon? Kuya, binigay mo na yon hindi ba? It means akin na yon and you can't do anything whatever I wanted to do with it. Seryoso nitong sabi. Tumalikod at naglakad. Napaawang ang bibig niya kasunod ang pagpatak na luha sa mga mata niya. Pakiramdam niya dinurog nitong puso niya sa pamamagitan ng mga paa nito. Pinahid niya yun at bahagyang tumingala. Hindi ka nandito para umiyak, Leah. Pagpapakalma niya sa sarili. Binalingan niyang cupcakes na tinapon ni Jeremy. Nilapitan niya yun at umiiyak na kinuha sa basurahan. Mabuti na lang at nasa kahon yun kaya hindi nasirat na dumihan. Lingid naman sa kaalaman niyang nakita ni Jeremy ang ginawa niya. Inalis niya sa kahon ng cupcakes at nilipat yun sa ibang lagayan. Saka inilagay niya sa refrigerator ng binata. Kapag kuway kinalma niya ang sarili, pinahid niya ang kanyang luha. Hindi siya susuko dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit galit sa kanya si Jeremy. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kusina at nakita niya ang nagkalat na hugasin at mga ginamit na kitchen tools doon. Marahil hindi na rin nagbe-breakfast sa Jeremy kaya naisipan niyang ipagluto to. Binuktot niya ang rice cooker ng binata at nakitang
May kanin pa doon. Ngumiti siya. Tama, hindi ka dapat sumuko, Leah. Pagpapalakas niya sa kanyang loob. You'll be appreciate my efforts. Naisipan niyang ipagluto ng breakfast sa Jeremy kahit hindi naman talaga siya marunong. Susubukan lang niya. Pero bago siya nagsimula, hinarap muna niya ang mga hugasin. Napangiwi siya dahil sa tanang buhay niya. Hindi pa siya nakapaghugas ng pinggan, pero kailangan niyang gawin para kay Jeremy. Sinuot niya ang glove. Halos hindi maipintang mukha niya sa pagkagusot. Halos ayaw niyang hawakan ng mga pinggan sa harap niya. Kaya mo yan, Leah. You can do it. Cheer niya sa sarili. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsimulang maghugas. Halos dulo lang ng daliri niyang nakahawak sa mga pinggan. Saglit na kinuskos at binanlawan ang ginagawa niya habang nakangiwit halos ila yung ulo sa sink. Sa wakas ay natapos din niya ang paghuhugas kahit parang aabutin siya ng 1 oras doon. May natira pang mga sebo ang pinggan na hindi niya namalayan. Pakiramdam niya napagod kaagad siya at pinagpawisan sa ginawa niya. Pinahid niya ang likod ng kanyang palad ang noo niya at nagpamewang. Hindi pala birong maging wife material, bulong niya. Pero hindi ako susuko, magiging mabuting asawa ko kay Kuya Jeremy. Binalingan naman niya ang mga rekadong inihanda niya. Kahit papaano naman ay may alam siya sa pagpa-fried ng rice at pagpiprito ng hotdog at itlog. Mabuti na nga lang at available ang mga yun sa refrigerator ng binata. Huminga muna siya ng malalim bago hinarap ang mga yun at dinuro gamit ang kutsilyo. Saka hiniwa-hiwa niya at dahil hindi siya marunong humawak ng kutsilyo, aksidenteng nahiwa niyang daliri. Ouch! Aniya agad na bitawan ng kutsilyo, nagpanik siya nang makitang dugo doon. Oh my God! Nalaki mga mata niya. Talia, what happened? Anong nangyari sa'yo? Ano tong ginagawa mo? Naramdaman na lang niya ang paghawak ni Jeremy sa kamay niya at agad pinasok nito ang daliri niyang may sugat sa bibig nito. Parang naging slow motion ang pagharap niya sa binata at natulala siya. Sa tumambad sa kanya, bumilis ang kabog ng dibdib niya at halos yun na lang ang kanyang naririnig. Nakataplas lang ito habang sa baba nito'y may tapis ng tuwalya. Base sa itsura nito, kaliligo lang nito. Napanunok siya nang makitang basa nitong buhok at katawan. Tumutulong mga patak ng tubig sa malapad nitong dibdib, patungo sa napakahusay nitong abs na lalong nagpapalakas sa dating nito. Hindi niya alam pero bigla siyang nakaramdam ng init at animoy may kung anong nabuhay sa pagkatao niya. Hindi niya namalayang inilabas na pala nitong daliri niya sa bibig nito. Bakas ang inis sa mukha ni Jeremy pero may halo yung pag-aalala. Ano bang naisip mo para magluto? As far as I know, wala ka namang alam eh. Bukod sa maghabol sa akin, masungit pa rin itong sabi. Kapag kuway saglit itong kumiling at bumuntong hininga. Itaas mo lang ang daliri mo, higher than your heart para hindi magdugo. Aniya, binitawan nito yon at lumabas ng kusina. Pagbalik nito, bitbit nitong medicine kit. I am sorry Kuya Jeremy, gusto ko lang namang ipagluto kay nakanguso niyang dahilan. Pero sa loob niya nagwawala ang kanyang puso sa kilig dahil sa ginawa nito. Suminghap ito. Can you please stop saying sorry, Talia? Sa tuwing nagkakamali ka, you always say sorry pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Sermon nito habang nilalagyan ng bandage ang daliri niya. Umupo ka na doon, ako nang bahala dito. Seryoso ba to? Magluluto to na nakataples? Wala na siyang nagawa nang tabigin siya nito paalis sa tapat na lamesa. Hinarap nito ang kaninang ginagawa niya. Nanatili siyang nakatayo't nakatitig lang sa malapad nitong likod na ang sarap sigurong yakapin. Hindi niya namalay nakangiti na siya dahil na-realize niyang ginagawa ni Jeremy sa kanya at ang pag-aalalang naramdaman niya mula dito. Thank you Kuya Jeremy, masayang sabi niya. Kung sa tingin mo nag-aalala ako sa'yo, nagkakamali ka. Nasa bahay kita at ayaw kong isipin ng pamilya mong sinasaktan kita, physically o inaabuso kita. Seryoso nitong sagot. Next time, kapag hindi ko sinabi, huwag mong gagawin. Gusto ko lang naman pagsilbihan ka dahil gusto ko maranasan na maging asawa mo. Ikakasal na tayo bukas at pagkatapos nun, kailangan ko na ring matuto kung paano maging mag-asawa. Aniya, gumisi si Jeremy habang abala ito sa paghahanda ng mga lulutuin. Talagang gusto mong gawing karir ang pagiging asawa ko, no? Na parang madali lang lahat para sa'yo. Para lang sa kaalaman mo, hindi magiging masayang buhay mo kapag naging asawa mo ko. It will gonna be your nightmare. Banta nito. Hindi siya apektado sa sinabi nito.
Excited na akong pagsilbihan ka, Kuya Jeremy. Dahil yun naman talagang pangarap ko, to be your wife, ang makasama ka. Wala ka bang ibang pangarap bukod sa akin? You're insane, Talia. Hindi akong pangarap na gugustuhin mo dahil kung sa tingin mo na-achieve mo na yon, nagkakamali ka. Dahil magiging impyernong tagumpay mo. Patuloy nito. Natigilan siya at bumakas ang labis na lungkot sa mukha niya. Akala pa naman niya'y magiging mabait na ito sa kanya ng tuluyan pero ayaw niyang sirain ang masayang araw na yon. Pilit siyang ngumiti. Kuya Jeremy, what gender you want for our baby? Pagbabago niya sa usapan. Nadismaya siya nang hindi sumagot si Jeremy. Ako gusto ko ng babae kasi gusto ko magkaroon ng magandang anak. Bibihisan ko, aayusan at aalagaan ko siya. Ngumisi lang ang binata. Siya nga pala, Kuya Jeremy, wala ka bang pamilya? Simula nang makilala kita, wala ka nabanggit about your family. Kasi gusto ko rin silang makilala para malaman nilang magkakaapo na sila. Magiliw niyang tanong, kapag kuha ni seryosong humarap sa kanya si Jeremy. It's none of your business, Talia. Masungit nitong sabi bago tumalikod ulit. Humarap naman ito sa stove at nagsimula ito magluto. Hindi na lang siya nagsalita at pinanood na lang ang binata sa ginagawa nito. Napaka-hot nito sa topless nitong suot. Hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa binata. Napakagwapo nito at hindi na ito pagsasawa ang pagmasdan. Ilang sandali pa'y natapos na ring magluto si Jeremy. Akala niya hindi na siya nito papansinin. Pero nagulat siya nang hainan siya nito ng pagkain. Ano pang tinitingin-tingin mo? Umupo ka na't kumain para makauwi ka na. Walang emosyon nitong sabi. Umupo ito sa bangkong nakataplas pa rin. Palihim siyang napangiti. Nagwawalang puso niya dahil makakatikim ulit siya ng luto ni Jeremy. Noon pa lang kasi pinagluluto na siya nito kapag magkakasabay silang nag-aaral. Napuno ng kilig ang puso niya at sana'y wag na lang yung matapos. Panaka-naka niyang tinitignan si Jeremy habang tahimik lang itong kumakain. Sa panglasa niya yun ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya. Binalot ng labis na saya at kilig ang kanyang puso dahil sa kahit papaanong naramdaman niya ang care at ang lugar niya sa puso ng binata. Umaasa pa rin siya na balang araw kapag hindi siya sumuko, mamahalin din siya nito. Sa kabila ng pagsusungit nito, ng masasakit na salitang binabato nito, naramdaman niyang nandoon pa rin ang awa nito sa kanya at ang pag-aalala. Matamang tinititigan ni Jeremy ang cupcakes na nasa harap niya na binili ni Talia para sa kanya. Sa kabila ng galit at puot niya dito, hindi pa rin niya maiwasang hindi makonsensya at mag-guilty sa mga ginagawa niya sa dalaga dahil sa may pinagsamahan pa rin naman sila. Alam niya kung gaano kabuti si Talia at alam din niya na nabulag lang ito sa labis na pag-ibig para sa kanya kaya naging ganito to. Napailing siya at napangiti, saka kumuha ng isang cupcakes. Tumangu-tangu siya dahil masarap yun. Marahil dahil paborito talaga niyang vanilla flavor na kahit anong matatamis na pagkain. Bumuntong hininga siya at napawi ang ngiti nang maalalang bukas na palang kasal nila ni Talia pero hanggang ngayon hindi pa rin siya naghahanda man lang para doon. Ni hindi niya yun iniisip at kung sana nga lang wag nang mag-umaga pa. Binitawan niyang cupcakes at nilagay yun sa lalagyan. Hindi pala siya dapat maawa o mag-guilty sa ginagawa niya kay Talia. Dahil itong dapat na makaramdam na mga yun dahil sinira nitong pangarap niya. Ang buhay niya. Kahit sabihing peke ang kasal na yon, kailangan pa rin niyang matali dito hanggang sa hindi ito nanganganak. Maya-may napapitlag siya nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone niya. Kinuha niya yun sa bulsa at nakita niyang pangalan ni Hunter. Kumunot ang noo niya bago yung sinagot. Bakit napatawag ka, Hunter? Is there something happened there? Agad niyang tanong. Wala naman sir, pero hinahanap po kayo ng inyong ama. Hanggang ngayon umaasa pa rin siyang babalik kayo at ngayon nasa ospital siya. Mas gusto kanyang makausap dahil may gusto siyang sabihin sa inyo. Paliwanag ng nasa kabilang linya. Saglit siyang natigilan. Gustong sabihin? Tungkol saan? Curious niyang tanong. Sa 6 na taong pagkawala niya, alam niyang hinahanap at pinahahanap pa rin siya ng kanyang pamilya pero mas pinili niyang huwag munang magpahanap o bumalik sa mansyon. Hindi namin alam sir, pero every time he's talking, palagi niya binabanggit ang pangalan mo at gusto niyang umuwi ka na. Patuloy nito. You see fine, Hunter? May nangyari bang masama kay Dad? Nag-aalala niyang tanong dahil base sa kwento nito, mukhang naghihintay na lang ang kanyang amang umuwi siya bago ito mamaalam. Narinig niyang buntong hininga ng nasa kabilang linya.
The truth sir is he's not okay. Ayon sa doktor, nagkaroon ng complications sa sakit niya sa puso at kailangan siyang maoperahan and it's critical to do. Malungkot na balita ni Hunter. Natigilan siya sa narinig. Nabahala siya at napuno ng pag-aalala para sa kanyang ama. Matagal na niya itong hindi nakikita at ayaw niyang mawala ito na hindi man lang niya nakikita at nakakausap. Nasaan ka, Hunter? I'm on my way to your place. Seryosong sagot nito. What? Pupunta ka dito? Paano kung nasundan ka ng tauhan ni Dad? Ni Simon? Reklamo niya. Don't worry sir, walang nakakaalam kung saan ako pupunta. At kung umalis man ako, wala din silang idea kung anong pakay ko. They didn't know we were still contacting each other. Dahilan nito, nasa po niyang noo. Okay fine, basta text me if you're here. May kailangan lang akong ayusin. Aniya, sa kabinaba ang tawag, naisuklay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nag-aalala siya para sa kanyang ama at kahit galit pa siya dito, dahil sa naging desisyon nito noon, ito pa rin ang ama niya at hindi niya gustong mawala ito na wala siya sa tabi nito. Nag-aalala rin siya na baka kapag tuluyang mapahamak ang kanyang ama, manipulahin ni Simon ang kumpanya at angkinin lahat ng dapat ay sa kanya. Hindi siya papayag doon. Naalala niyang kanyang kasal bukas. Nagmadali siyang lumabas ng bahay para pumunta sa mansyon ng mga Vergara para kausapin ang ama ni Talia tungkol sa kanila ng anak nito. Magpapakasal siya pero gusto niya umuwi pagkatapos nun para ayusin ang lahat sa pamilya niya. Ilang sandali pa'y nakarating kaagad siya sa bahay ng mga Vergara. Pumasok siya doon at dahil kilala naman na siya ng mga katulong, agad siyang pinapasok ng mga ito. Nasa veranda po si Ma'am and Sir Jeremy, ani ng isang katulong. Ngumiti lang siya bago naglakad patungo sa veranda ng bahay. Natanaw niya ang mag-asawa na seryoso nag-uusap habang may hawak na wine glass si Alfredo. Sa tingin mo tamang gagawin natin para kay Talia? Hindi kaya mas masaktan natin siya kapag nalaman niyang hindi totoo ang kasal nila ni Jeremy? Napahinto siya sa pinto nang marinig ang boses na ni Carmelita. Hindi siya lumabas para makinig sa usapan ng mag-asawa. Bumuntong hininga si Alfredo. Hindi ko rin alam mahan, pero ito lang alam kong paraan para kay Jeremy. Para sa kapakanan niya. Naiintindihan kong sitwasyon na meron siya at ayaw kong mas maging miserable ang buhay nilang dalawa kung totoong ikakasal sila. Hindi sila magiging masaya hanggat hindi nila mahal ang isa't isa. Malungkot na ani to. Pero paano naman ang anak natin, ang bata? Han, hindi lang naman ito tungkol kay Lia. Sa kagustuhan niya, tungkol din ito sa bata. Kung akong tatanungin, mas gusto kong totoo ang kasal dahil ayaw kong lumaking walang amang apo ko. Paano si Lia kapag nalaman niya? Mas masasaktan siya. Giit ni Carmelita. Hindi kaagad nakasagot si Alfredo dahil alam nitong may puntong asawa. Kaya nga naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon, Han. Natatakot ako na baka mas masaktan si Lia. Kilala mong anak mo, she's sensitive and vulnerable. Madali siyang masaktan at hindi madali para sa kanyang i-handle ang matinding pagkabigot sakit because she's too young to feel the pain. Kumunot ang noo niya sa mga narinig. Alam niyang may punto ang bawat diskusyon, pero wala siyang pakialam doon. Kailangan niya makausap si Alfredo. Lalabas na sana siya sa pinagtataguan niya na magsalita si Carmelita kaya hindi niya tinuloy. Alam kong unfair kay Jeremy pero for our daughter, gusto kong ituloy ang totoong kasal. Maging valid ang marriage nila na hindi kailangang malaman ni Jeremy. Suhestyon ni Carmelita. Ano? Gusto mong lokohin natin si Jeremy? Oo, para sa anak natin, sa apo natin. Kung magiging kasal sila, wala na siyang magagawa kung hindi pa kasamahan si Lia. Kilala kong anak natin. Hindi siya mahirap mahalin, kaya naniniwala kung darating ang panahon na mamahalin din siya ni Jeremy habang magkasama sila sa isang bahay. Giit ni Carmelita. Hindi kaagad nakasagot si Alfredo. Tinungga nitong alak at pinatong ang braso sa bakal. Nag-isip ito. Hindi ko alam kung tama pero sa tingin ko may punto ka. Kung ngayon galit si Jeremy kay Lia, baka bukas makalawa mahalin niya rin ang anak natin. Napaawang ang bibig niya sa narinig niya. Napasinghap siya at hindi makapaniwalang napangisi. Pinagkatiwalaan niya si Alfredo kaya labis siyang nadismaya sa sinabi nito. Wala nang dahilan pa para ituloy niya ang kasal dahil hindi siya papayag na matali kay Talia at magdusa habang kasama to. Hindi na siya nagpasyang magpakita sa mag-asawa. Tumalikod siya at naglakad palayo doon na dala ang galit at pagkadismaya. Kuya Jeremy! Kuya Jeremy! Napahinto siya nang mahawakan ni Talia ang braso niya nang malapit na siya sa main door. Umigting ang panga niya.
Marahas nitong hinarap na bakas ang galit sa muka. Piniksi niyang kamay nito. Kasalanan mong lahat ito, Talia. You ruined my life. At hindi ako papayag na magpatali sa iyo habang buhay. Kung sa tingin mo magtatagumpay ka sa plano mo, sa plano niyo, nagkakamali kayo dahil hindi ko hayaang sirain yung buhay ko. Bulyaw na rito na labis na ikinagulat ng dalaga. Kuya Jeremy, hindi makapaniwala ang ani ni Talia. Alam mo Talia, nung una, akala ko magiging okay ang lahat sa pagitan nating dalawa. Alam kong responsibilidad ko. Sa dinadala mo't hindi ko yung tatakasan pero ngayon, nagkamali ako dahil nagtiwala ako sa pamilya mo. At alam mo kung sinong dapat sisihin sa lahat ng nangyari sa buhay ko? Ikaw! Hindi na niya napigilan ang sariling duruin ito. Umiling siya. Hindi ko hahayaang makuha mo ko. Kahit ikamatay ko pa yun. Dagdag pa niya. Ano ang gagawin ni Jeremy? Ngayon narinig niya ang plano ng mga magulang ni Talia tungkol sa magaganap nilang kasal. Eto ba ang dahilan kaya tatakasan ng binata ang kasal nila ni Talia? Ano kayang mangyayari kay Jeremy sa gagawin niyang paglayo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.